never give up. Because God will never, ever give up on us. Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan, sa kabila ng mga sakit at karamdaman, sa kabila ng mga pagsubok na ating nararamdaman ngayong panahong ito, huwag po tayong susuko. Huwag po tayong bibitiw. Bakit? Kailanman, hindi tayo susukuan. Hindi tayo bibitawan ng poong may kapal. Palakpakan natin ang Diyos dito. Ang ganda ng mga pagbasa, lalo tigit ang Ebanghelyo. Mahaba-haba, pero kita natin ang malasakit, ang mga himala, ang pagpapagaling sa mga may sakit at karamdaman. Sino ang hindi makaka-relate? Sino ang hindi matatouch? Sapagat lahat tayo, in one way or another, lahat tayo nagkakasakit. Lahat tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo napapagod. Lahat tayo nai-stress. And sometimes, sa laki ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, we almost give up. Parang hindi ko na ho yata kaya. Pagod na ako. Pero salamat sa Diyos. Ang ganda ng mga pagbasa, nagpapalakas ng loob dahil hindi tayo iiwanan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon ito. Tingnan natin ang Ebanghelyo, konkretong pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit, may karamdaman. Sa isang babaeng 12 taon ng tinudugo, imagine, 12 years, lumapit kung saan-saang manggagamot, lumapit kung saan-saang doktor. Ang sabi sa Ebanghelyo, sa halip na gumaling ay lumala pa. Itong si Jairo, may anak na dalagita, 12 years old din. 12 years old. Nag-aagaw buhay. Wala na siyang malapitan. And he heard about Jesus. Pumunta siya, lumuhod, nagpatira pa. Diyos ko, Guro, ikaw na po ang bahala. Alam natin ang nangyari. Gumaling ang 12 taon ng dinudugo. Gumaling at nabuhay ang isang dalagitang 12 years old dahil sa pagpapagaling hindi sinukuan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon ito. Alam natin ang mga himala ng Diyos, pero tingni, sabay-sabay po nating pagnilayan papaano ang pagpapagaling ni Jesus. The gestures of healing. 3 bagay. Sama-sama po natin itong pagnilayan. Papaano gumagaling ang tao at papaano pinagagaling ng Diyos ang tao. Makinig kayo. 3 points. Una, personal touch. Sa tunay po, sa lahat ng mga gumagaling,
kayang-kaya namang sabihin ng Panginoon, kayo, magaling na. Huwag na kayo lumapit sa akin. Magaling na kayo. Say, Diyos. But look at the gestures of Jesus. Kinakailangan po sa kanyang pagpapagaling, very personal. Kung kayo magbabasa ng Biblia, alam natin yung lahat ng pinagaling ni Jesus. Anong kanyang ginagawa? Pinupuntahan niya, kinakausap, at hinihipo. Touching. Haplos. Ay, wag na kayong lalapit. Okay na kayo. Hindi po gayon ng Diyos. Ay, yung mga nariyan, wag na kayo pumunta rito. Ayos na kayo. Hindi po ganun. Ang Diyos kapag nagpapagaling, very personal. Person to person. Touch by touch. Kaya itong Ebanghelyo yung ating napakinggan, ang ganda. Ang sabi ng 12 taong babaeng dinudugo, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Mahipo ko lang. Minamahal kong mga kapatid, hindi man tayo Diyos, pero tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihang magpagaling. Paano? Through our personal touch. Yung pagtapik, yung pagkamay, yung pagyakap, kahit wala tayong sinasabi, we can heal. Pwede tayong magpagaling. Wala namang sinabi eh. Niyakap lang ako. Ayos na. Patay na ako, wala na akong pag-asa. Tinapik niya lang ako. Gumaling na ako. Ang Diyos, anuman ang ating karamdaman, He will touch each one of us. Lahat ng karamdaman, pwede niyang pagalingin sa pamamagitan ng kanyang healing power, healing touch. Palakpakan natin ng Panginoon na nagmamahal sa atin. Pangalawa, paano tayo gumagaling at paano tayo pinagagaling ng Diyos? Makinig. Through His words of kindness, words of encouragement. Yung palang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, yan po'y pala'y nakakagaling. Ala, yun may sinabi ko lamang. Ala, yun may sinabi ko lamang. Hindi. Sa bawat salitang lumumutawi sa ating bibig, it touches the life of many people. Kahit simple pong mga salita, nakakagaling. Ay, kumusta ka na ga? Okay ka pa ba? Malayo-layo ka pa lamang nakangiti ka. Good morning, how are you? Ayos ka galang. At alam mong may mga taong may sakit o may mga pinagdadaanan sa buhay. Napakahalagang marinig ng mga taong ito. Andito lang kami. Andito lang ako. Hindi ka namin iiwan. Sa pamilya, sa mga magkakaibigan, sa mga samahan, sa mga relasyon, ay sino gang may perpektong pamilya? Sino gang may perpektong relasyon? Lahat tayo ay nasusugatan. Lahat tayo nadadapa, lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. But through the words of encouragement and words of kindness, pwede tayong magpagaling. Kahirap baga ho, na tayo may mga pinagdadaanan na,
May marinig pa tayong masakit na salita. Excuse me for the word, pero for the sake of example, babanggitin ko yung masakit na salita. Tarantado ka, gago, walang hiya, excuse me po. Pero kasakit na sa halip na tulungan ka at bigyan ka ng encouragement and words of kindness, ito pa ang iyong maririnig. Bagsak ka na nga, nakadapa ka na nga, isusub-sub pa ang iyong mukha sa lupa. This is very un-Christian. This is unbecoming of a Catholic. Ang bawat Katoliko Kristiyano hindi naninisi, hindi nanguhusga, hindi nagsasalita ng kung anumang masama, bagkus ang namumutawi sa kanyang bibig, kindness, encouragement, care. Palakpakan natin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kita ninyo, anong sabi ni Jesus sa kanyang pinagaling? Magaling ka na, okay ka na. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala, hindi siya patay, natutulog lamang. Huwag na kayong mag-alala. Don't you worry. May mga tao na napakalaki ng mga pagsubok na sa halip na tulungan natin, ibinabagsak pa natin at tayo pa ang nagiging dahilan ng kanilang lalong pagbagsak. Wag po. Wag. Sa panahon ngayon, hindi po uso ngayon ang turuan at sisihan. Ang pausuhin natin ngayon, kabaitan, pagtutulungan, salitang mabuti, salitang ng malasakit. Pangatlo at huli, makinig. Genuine love. Totoong pagmamahal. Tunay na pag-ibig. Father, meron pang hindi tunay na pag-ibig. Meron. Fake love ang tawag doon. Kaplastikan. Kunyari, nagmamahal ka, pero sarili mo lamang ang iyong iniintindi. Kunyari, sinasabi mong mahal mo, pero hindi pala. Gusto mo lamang ikaw. Hindi pag-ibig yun. Look at Jesus. Ang sabi nga po, for God so loved the world that He gave us His only Son. And for those who believe in Him may not perish, but might have eternal life. Look at Jesus! Kayo po mga narito sa Taal Basilica, sa loob at labas. Kayo po mga nariyan sa Facebook Live. Tingnan ang ating Diyos. Nakabayubay sa krus. Peke ba yan? Peke ba ang pagkamatay ni Jesus? Peke ba ang kanyang pag-ibig? Hindi. Sa tunay, alam ng tao kung peke ka o hindi. Ramdam natin yung mga taong totoo at peke. Sino yung peke? Yung hindi tapat. Sino yung peke? Yung makasarili. Sino yung tunay? Yung kahit hirap na, kaya pang magpatawad. Yung kahit hirap na, kaya pang umintindi at umunawa. Yung kahit hirap na, kaya pang magmahal. Genuine love. Ito po ang hamon sa atin. Gusto nating gumaling? Gusto nating mabuhay? Tatlong bagay. Listen. Personal touch. Words
of kindness and genuine love. Huwag ho kayong mag-alala. Lahat tayo bumabagsak. Lahat tayo nagkakasakit. Lahat tayo nahihirapan. Pero ito po ang good news. Never give up. Because God will never, ever give up on us.